Ito ay kwento ng isang basurero na labis ang paghihirap sa kanyang buhay. Pero sa hindi inaasahan, ay nabigyan siya ng tulong galing sa isang nilalang na hindi niya pinaniniwalaan. At dahil sa kabutihang loob ng lalaki, magtutuloy-tuloy pa ang kanyang swerte. Pero hanggang saan? Kaya ating pakinggan ang kwento ni Tino na isang basurero sa probinsya ng Bulacan. Ako po ito si Lolo Vic at samahan niyo akong pakinggan ang magandang kwento ng buhay ni Tino. Pero bago tayo magsimula, sana nakasubscribe ka na kay Hiwaga at palike na din ang ating video. Salamat! Sa isang maliit na bayan sa Bulacan, may isang masipag na basurero na nagngangalang Tino. Araw-araw, siya ay naglilibot sa mga kalsada upang mangolekta ng mga basura at mga recyclable materials. Kahit mahirap ang trabaho, hindi siya nagrereklamo dahil alam niyang ito lamang ang kanyang paraan upang mabuhay at mapag-aral ang kanyang mga anak. Isang hapon, habang siya ay naglilibot sa isang lumang subdivision, napansin niya ang isang maliit na lumang kahon na nakalagay sa tabi ng isang puno. Inisip niyang baka may laman itong mapapakinabangang bagay, kaya't kanya itong binuksan. Sa kanyang pagbukas, nakita niyang isang maliit na duwende na natutulog doon sa loob ng kahon. Nagulat si Tino at agad na isinara ang kahon. Pero bago pa niya ito tuluyang masara, nagising ang duwende. Hindi mo ako dapat ginising, sabi ng duwende. Pero dahil sa ginawa mo na ito, bibigyan kita ngayon ng isang pagkakataon. Ano ang iyong hihilingin? Nag-isip si Tino. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya na tunay ang duwende. Sa kanyang pag-iisip, napagtanto niya na totoo ang lahat. Kaya nasabi na lang niya na gusto niya ng kaginhawaan para sa kanyang pamilya. Para ang hirap na kanilang dinaranas ay matapos na. Gusto ko po ng swerte para sa aking pamilya, sagot ni Tino. Tumango-tango ang duwende at may inabot na isang maliit na bagay kay Tino. Ito ay isang magic coin. Kapag ginamit mo ito sa iyong negosyo, magkakaroon ka ng swerte. Ngunit tandaan mo, huwag mong sasabihin kanino man kung saan mo ito nakuha. Nagpasalamat si Tino at umuwi na may ngiti sa kanyang mga labi. Kinabukasan, sinimulan niyang gamitin ang magic coin sa kanyang maliit na negosyo na pagbibenta ng mga recyclable materials. At labis siyang nagtaka dahil dumami ang kanyang kita at nakabili siya ng mas marami pang recyclable materials. Hindi nagtagal, lumago ang kanyang negosyo at naging isa siya sa mga kilalang negosyante sa kanilang bayan. Dahil sa kanyang swerte, nagkaroon siya ng sapat na pera upang mapag-aral ang kanyang mga anak at mapabuti ang kanilang pamumuhay. Ngunit, hindi niya kailanman nakalimutan ang pangako niya sa duwende. Hanggang sa kanyang pagtanda, hindi niya kailanman ibinunyag ang lihim ng kanyang swerte. Matapos ang ilang taon ng kasaganaan, si Tino ay naging isang respetadong negosyante sa kanilang bayan. Ang kanyang maliit na negosyo sa pagre-recycle ay lumago at naging isang malaking recycling center na nagbibigay ng trabaho sa maraming tao sa kanilang komunidad. Gayunpaman, kahit na siya ay nagtagumpay, hindi niya kailanman nakalimutan ang duwende at ang magic coin na nagdala ng swerte sa kanyang buhay. Isang gabi, habang si Tino ay mag-isa sa kanyang opisina, bigla niyang naramdaman ng isang pamilyar na presensya. Nilingon niya ang paligid at nakita niya ang duwende na nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. Nagulat si Tino, pero agad siyang nagpasalamat sa duwende. Maraming salamat po sa inyong tulong, wika ni Mang Tino. Dahil sa iyo, nagbago ang buhay ng aking pamilya at ng maraming tao sa aming komunidad.
Tumangutango ang duwende at nangiti sa kanyang mga labi. Nakita ko ang iyong pagsisikap at kabutihan. Pero may isang bagay pa na kailangan mong malaman. Sabi ng duwende. Ano po yun? Tanong naman ni Tino. Ang magic coin ay hindi lamang nagdadala ng swerte. Ito rin ay nagdadala ng responsibilidad. Kailangan mong gamitin ang iyong kayamanan at kapangyarihan upang tulungan ang iba at pangalagaan ang kalikasan. Paliwanag ng duwende. Naintindihan ni Tino ang mensahe ng duwende. Mula noon, mas lalo niyang pinalawak ang kanyang mga programa sa komunidad. Tulad ng pagtuturo sa mga tao tungkol sa kahalagahan ng recycling at pagprotekta sa kalikasan. Nagpatayo rin siya ng mga paaralan at mga health center para sa mga mahihirap. Isang araw, nang si Tino ay nasa banig na ng karamdaman, tinawag niya ang kanyang mga anak at apo. Ibinahagi niya sa kanila ang kwento ng duwende at ng magic coin. Huwag niyong kakalimutan ang ating responsibilidad sa ating kapwa at sa kalikasan. Bilin niya. Nang mamatay si Tino, ang kanyang mga anak at apo ang nagpatuloy ng kanyang legasiya. Ang kanilang pamilya ay naging kilala hindi lamang sa kanilang kayamanan, kundi sa kanilang kabutihan at pagmamalasakit sa kapaligiran. At sa tuwing sasapit ang gabi sa kanilang bayan, may mga kwentong nagsasabi na ang mga duwende ay patuloy na nagbabantay sa mga taong may mabubuting puso at nagmamalasakit sa kalikasan. Ang alamat ni Tino at ng duwende ay nananatiling buhay at nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat sa pakikinig mga kahiwaga. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, maraming salamat.